Ito na, pampainit ng ulo. Ayoko na to. Kulang ang ebidensyang isinumite ng mga pulis. Bakit? Yan daw ang dahilan kung bakit hindi pumasa sa Makati City Prosecutor's Office ang reklamong rape with homicide laban sa mga suspect sa pagkamatay ni Christine Dacera. Kinwestiyon naman ng pamilya ng dalaga kung bakit inembalsa mo agad ang kanyang katawan bago siya i-autopsy. Narito po ang aking report. Sa January 13, itinakda ang preliminary investigation sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera. Yan ang naging desisyon ng Makati City Prosecutor's Office matapos hindi pumasa sa kanila ang inihaing reklamong rape with homicide laban sa mga suspect sa kaso. Rape with homicide. Ngayon, sa evidence na hawak nila ngayon, walang magpapatunay kung talagang may rape o sexual assault. Wala pa sa ngayon. Kulang na kulang daw kasi ang mga ebidensyang isinumite ng pulisya kaugnay ng kaso ni Dacera. Sa medical legal, walang nakasaad doon na may semen. Wala. So kami, hindi kami makapagdesisyon whether may rape or wala. Sa halip na i-dismiss na lang ang kaso dahil wala namang sapat na ebidensya, ginawa itong preliminary investigation. Ayan ha, malinaw. Ganito. Kasi ang sinabi kaya nga sabi ko, sorry pero in my opinion lang naman, PNP Chief, Sinas, pakisibak po yun. Yung major na nagbigay ng yan yung sinasabi ko sa inyong paulit-ulit di ba? Sabi ko nga pag medyo mahina yung nagpasa ng ebidensya o yung pulis na gumawa at medyo sumablay, anong nangyayari tuloy? Buti nga ito, supposedly dapat dismiss Dapat, di ba? Supposedly dapat yan. Wala pala namang ebidensya, dapat i-dismiss. Buti hindi Binigyan pa ng pagkakataon maglikom pa ng iba pang ebidensya na magpapatunay na merong pangyayari. Kasi always remember, sa aking pananaw sa aking pananaw, I could be wrong. Based sa mga napapakinggan ko, pati mamaya papakinggan natin, may mga time na medyo doon sa testimony ng mga Becky niya na friends na tinatanong sila, alam nyo ba kung sino yung tao doon sa kabilang kwarto na pinupuntahan ni Dacera? Ang sagot nila, hindi. Hindi nga nila kilala lahat. Okay? Basta sa kanila, ang sinasabi lang nila, kami Becky. Kami, hindi namin siya gagahasain. Yun ang sinabi nila. Okay? Pero, the mere fact na marami pa ang naandoon, hindi natin pwedeng iset aside yung issue ng ginahasa si Dacera. So ang problema ngayon ay ito. Paano ka ngayon maghahanap ng ebidensya kung sa isa hindi lahat, isa sa pinakamalakas na magbibigay ng ebidensya yung autopsy, wala. Ang ginawa, inbalsa mo muna bago nag-autopsy. Pambihira yung yung pulis Sabi ko nga, itong pulis na ito sumablay talaga ng todo. Sa akin dapat itong pulis na ito sibakin na. Sa totoo lang, sa akin, dapat itong pulis na ito sibakin na ito. Ito raw kasi ang legal procedure. Dito, binibigyan ng mga pulis ng pagkakataong magsumite ng dagdag na ebidensya. Ang mga suspect naman, may pagkakataong magsumite ng kanilang counter affidavit. Procedurally, sa proseso namin, hindi din naman dismissal yan. Kasi sa ngayon, kailangan talaga ng full-blown investigation yan. The proper way of doing it is to convert it into a preliminary investigation para lahat ng parties dito mabigyan ng pagkakataon. Nakasaad din sa medical legal report ng inotopsy ang katawan ni Dacera ay nauna munang inembalsa mo. Bagay na pinahintulutan daw ng medical legal officer na si Police Major Michael Sarmiento. Ito si Major Sarmiento. Pasensya ka na Major pero sa tingin ko sablay ka. Kaya PNP Chief baka naman. PNP Chief medyo sumublay po yung tao nyo dyan. Yan si Sarmiento. Sa tingin nyo, kailangan bang masibak? Sabi ng iba, smell fishy. Ako hindi naman sa smell fishy. Sa tingin ko kasi, alam nyo, ito naman yung wag naman tayo mag-jump ito conclusion na nabayaran or something. Wag naman tayo mag-jump ito conclusion na ganon. Dapat isipin din natin, tandaan natin marami
At nangyayari na yan for the longest time ng mga pulis. Bakit ho? Medyo hindi ho sila ganun kagaling. Marami o kaya mamaya ipapaliwanag dyan na meron talagang hindi mga marurunong na pulis na napepwesto. Yan ang problema. Hindi ko sinasabing, eto kasi yan kasi sinisisi na iba. Bakit ganito? Siguro mahina ang pulis. Matagal na. Hindi lang ngayon yan. Kahit noong mga nakaraang administrasyon, kahit nung 10 years ago, 20 years ago, nangyayari yung ganyang mistake. Na sana hindi na maulit. Na sana wake up call to sa atin. Wake up call na may mga ganyang mahihina na naandyan pa man din. Kwestiyon ito ng pamilya Dasera. What Dr. Sarmiento admitted was he embalmed first. Siyang nag-order ng embalmment bago siya gumawa ng medical legal examination. So mali yung procedure. Ewan ko kung nagkamali lang o talagang kanyang alam niyang mali ito at saka ginawa niya. Kaya agad naghain ng administrative complaint ang pamilya sa PNP kanina. Gusto nilang ipatanggal sa serbisyo si Sarmiento. Dapat talaga, sa tingin ko lang dapat talaga. Pasensya ka na Major hindi kita kilala, hindi kita kaano-ano. Pero sablay Dahil sa gross negligence at gross incompetence. Inamin daw ni Sarmiento sa meeting kahapon kasama si PNP Chief Debod Sinas na pinaembalsa mo nga niya agad ang katawan ni Christine nang walang pasabi sa pamilya at bago pa ito isinailalim sa medical legal examination. Mali raw ang desisyon na ito. Inamin din daw ni Sarmiento na wala na siyang nakuhang blood sample kay Christine. He said that he could not get a blood sample. Inamin so sablay talaga PNP Chief, sablay yung tao mo, baka naman! Tanggalin na yan! So na-embalm na. Siyempre drained of fluids na yun. The report of Colonel Sarmiento or Dr. Sarmiento of the Medical Legal of SOCO is not only inaccurate but baka misleading. Doon sa toxicology, anong lalabas doon? So hanggat wala yung result na yon, mahirap pong mag-speculate. Pero as far as the SOCO is concerned, doon sa medical legal, she died of aneurysm. No, what caused that aneurysm? Yun ang tanong. Actually, tinanong ko si doktor, bakit mo pinaembalsa mo kaagad? Ang sabi niya, sir, mas mape-preserve yung body. Pag pinaembalsa mo, sabi ko, hindi ba dapat yan? Puntahan mo muna kaagad. Ang tamang proseso, dapat daw nagawa muna ang medical legal examination sa isang bangkay bago ang pag-embalsa mo. Sabi ng batikang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun, mahihirapan ng malaman halimbawa kung may drug o alcohol intake. Nalinis na rin ang labi ni Dasera kaya imposible na raw ngayong malaman kung na-rape siya kahit paulitin ang otopsiya. Ang embalming, talagang naghahanap sila ng ugat at doon nag-i-inject ng chemicals. So if you're thinking analysis of the blood for whatever, anything, you cannot do that anymore after embalming. Sa isasagawang preliminary investigation sa kaso, inaasahang isusumite ng PNP ang mga karagdagan nilang ebidensya. Ayun. Ay, nako. Yun ang problema. Hindi naman, wag naman tayo wag naman tayo maghusga kaagad na kesyo merong na ganap na bayaran o ganito na may corruption. Hindi wag naman ganoon. Wag naman tayo masyadong nandiyan na naman tayo sa conspiracy theory natin Ang dito ay nagkamali ho. Hindi ho ito ngayon lang nangyari. Madalas na hong nangyayari yan kahit ng mga nakaraan pang mga kaso. Mahina ho talaga. Medyo may kakulangan. Sa akin, siguro, kung walang nangyayari doon sa mga nakaraang pagkakamali, walang napaparusahan, ay magpapaulit-ulit. Although may mga point na na sabi ko nga, tama yung sinabi ng isa baka kasi yung iba, totoo naman, yung mga nakaraang administrasyon at kahit ngayong mga administrasyon, yung iba, dinadaan sa palakasan kaya nagkakapwesto. Kahit bobo, kahit mahina ang jutak, nagkakapwesto. Ayan tuloy ang kapalit buhay ng tao. Diba? Kung iisipin mo ito sabi ko nga hindi naman sa pero
kung hindi siguro high profile itong namatay na ito, hindi mabubunyag yung ganitong kapalpakan. Ako kasi naniniwala pa rin ako eh. Ito kasi ang daming sablay eh, okay? Naniniwala ako na hindi ko pa pwedeng sabihin na walang nangyaring rape. Okay? O walang nangyaring kaharasan. Kasi to the point, mag-isa yung babae. Ang dami niyang kasama. Actually, ang sabi nga dyan is 16 daw yung kasama. Ilan lang yung nakikita natin na Becky? Na sinasabi nila, Becky sila kahit nakikipaghalikan. Ilan lang yon. Okay? So, ibig sabihin, tapos ang mga kwento pa nila, palipat-lipat ng kwarto na hindi naman nila kilala kung sino nandun sa kabilang kwarto. O, di ba? Tapos, nakikita nga nila na parang lasing na lasing si Dacera. So, minsan natutumba pa daw. So, posible na sa kalagitnaan ng kalasingan niya may nangyari. Paano na mapapatunayan ngayon? Ang hirap na ho niyan. Di ba? Ipitan na ho yan. Kung magaling yung abogado nung mga ibang nagpunta, bakit sila mag-a-appear kung walang sapat na ebidensya? Di ba? Ay nako. Humarap sa media ngayon ng 4 sa 11 idinawit sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera. Mariin nilang itinanggi ang mga bintang laban sa kanila. May live report si Emil Sumangil. Emil, ano yung latest sa mga suspect? Maki Atom, muling itinanggi ng mga kasama ng flight attendant na si Christine Dacera na may kinalaman sila sa pagkamatay ng dalaga na natagpuang walang malay sa bathtub ng kanyang hotel room sa Makati noong January 1. Walang krimeng naganap para kina JP De La Serna, Romel Galido, Valentine Rosales at Clark Rapinan. Mga kaibigan ni Christine Dacera at kasama niya noong December 31 year-end party sa isang hotel sa Makati. Alcoholic drinks lang ang kanilang ininom. Hindi daw nakaluan ng anumang party drugs. Narito ang pahayag ni Valentine Rosales na kasama sa mga kinasuhan. I believe walang party drugs kasi first of all ako hindi naman ako nagaganon and yeah, ang usapan inuman lang kami doon. Emil, grabe rin yung pinagdaanan nitong mga idinadawit. Alam mo, yan yung sinasabi nila. Pasensya na, pero kukontrahin ko ng konti. Yung sinasabi yung walang party drugs. Pwede, wala siyang dala. Pwede yun. Kasi speaking for himself. O kaya speaking for sa mga kasamahan niya. Ang problema, may isang kwarto eh. Di ba? Ang problema, may ibang mga tao na hindi naman nila kilala. So what if may dala, hindi lang niya alam? Di ba? Yun yung sabi ko ngang, doon makikita mong pag tinanong sila, ang galing din ng mga reporter kasi bigla silang tinatanong doon sa kabilang kwarto, alam nyo ba kung ano yung nangyayari? Hindi nila masagot. So hindi nila pwedeng matanggal sa usapan na walang party drugs na ginamit, di ba? Nga doon sa pagkamatay ni Christine, ano bang sabi nila? Pwedeng sila wala, okay. Pero ba ay makikipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng pulisya at ano pa bang karagdagang impormasyon ang ibinahagi nila sa iyo? Atom, sa pamamagitan ng kanilang abogado, tiniyak nila sa press conference nila kanina na makikipagtulungan sila sa investigasyon, hindi lamang ng Makati Police, kundi pati na ng PNP, CIDG at maging ng National Bureau of Investigation. Sa kanilang kwento, Atom, sinasabi nilang hindi nanatili sa kanilang silid si Dacera. Ito yung room 2209. Tumawid daw, Atom, ang dalaga sa room 2207 at sumama sa isa pa nilang kaibigan na kinilalang si Edward Madrid. Atom, ito ang nagsabi na may ipapakilala siyang iba pang mga kaibigan na nasa silid na iyon. Ayon sa kwento, sobrang 5 beses na binalik-balikan ni Christine Dacera ang silid na ito hanggang sa siya'y sunduin na ng kaibigang si JP De La Serna ganap na alas 4 ng madaling araw. Atom, ayon kay De La Serna, hindi na niya halos makausap noon si Dacera. Yan Di ba? Ibig sabihin, pabalik-balik yung girl doon sa kabila na hindi naman kilala nung iba, na hindi nila alam kung ano nangyayari.
So hindi mo pwedeng sabihin na walang naganap na drugs o di kaya walang naganap na pagsasamantala. Kasi nga, wala naman sila dun sa room. Binalikan na lang sila ng 4:00 na hindi na makausap yung babae. Yun yung sinasabi natin na sana naayos kung meron. Maayos na Ay nako, kasi itong police na ito. Gitna niya ito mula sa hallway, papasok ng kanilang silid. Dumiretso raw si Dacera sa palikuran at doon na naglagi hanggang sa matagpuan na siyang walang malay kinaumagahan. Narito ang payag ng iba pang mga suspect. Nawala po siya sa paningin ko from room 2209. Then sinundo ko po siya sa room 2207 kasi alam ko nandun lang siya. So nung pumasok po ako sa room 2207, tinanong ko, where's Tin? Ganun po yung pagkakatanong ko. Then all of a sudden, hindi nagsasalita yung kabilang room kasi siguro ayaw nila malaman ko kung nasan si Tin. Pero nung nakita kong gumalaw yung curtain, nandun sa likod ng curtain si Tin, tinataguan niya ako. So after ng pangyayari na yon, kinuha ko si Tin palabas ng kwarto. Then all of a sudden si Tin, bigla siyang humiga. So ang nangyari po dun sa bigla siyang humiga, sinalo ko po siya. Mga 8 a.m., 8. Ayan ang ibig sabihin, tinataguan siya ni Tin daw. According to sa lalaki doon sa nagsalita. Tinataguan siya. Ibig sabihin, gusto daw palabasin nung lalaki, gustong magstay ni Tin doon sa mga kasamahan nila na hindi natin alam kung ano ginagawa. So parang ang dating, sinasabi nitong naka-gray, nagpapasaway to si Tin at ayaw pumunta doon sa kanilang kwarto na which is puro Becky. Gusto doon sa puro lalaki. Parang ganon, di ba? Kung ako, kaibigan mo, hindi kita pababayaan na pumunta. Ay nako, kung alam nyo lang. No comment. Hindi ko pababayaan ng kaibigan ko na mag-stay doon sa kwarto na puro lalaki. Kung yung kaibigan kong yun ay babae at alam ko nang lasing siya. May pananagutan din kayo dapat Yung mga ganyang oras, nasa bathtub siya and she's waiting na masuka. Na nakaganyan siya sa bathtub and then nasusuka siya. And alam niyang susuka siya. And then sabi ko, kailangan mo tubig, inom ganyan. So ina-assist ko siya ganyan. Tapos, sabi ko sa kanya, bumalik ka na sa room, bumalik ka na sa bed after niyan. And then siya mismo nag-i-insist na doon na siya magpapahinga kasi ayaw niyang masuka sa bed, ayaw niya maihi sa bed. Hindi masabi ng grupo kung ano ang nangyari sa kabilang silid kung saan nagtungo ng makailang beses si Dacera. Binanggit ng isa sa mga kaibigan ni Dacera na may isinumbong itong may inilaglag ang isa pa nilang kaibigan sa iniinom ng dalaga. Tumabi siya sa akin, then sabi niya, sis, parang I feel something, parang naiiba yung pakiramdam ko. I think mayroong I think naglagay sa drink niya, sabi niya sa akin. Then, dapat di mo na pinabayaan yun. Tinutukan mo na. Nandun ka na palagi kung kaibigan ka. So, who? And then, sabi niya, I think Mark. Gumanon siya sa akin. I think Mark. Then, sabi ko lang sa kanya, GAGA, kung ano nung pinag-iisip mo. Sabi ko, ewan ko sa'yo, gumagano na ako sa kanya. Then, dinadna ko na siya. Bumalik naman ako sa pagtulog. Yun, hindi ko na alam sunod na ano. Itong Mark na ito, please. Mark Anthony Rosales. Nako. Giit ng grupo, malakas ang kanilang ebidensyang wala silang kinalaman sa pagkamatay ng dalaga. Yan ang problema. Ito na problema. Alam nyo, ayoko kasing wala kang kikwentang mga kaibigan. Ganun lang. Sa totoo lang ito, hindi ko naman sasabihin, sige, wala kayong kasalanan, hindi kayong pumatay, wala kayong ganun, yun na sinasabi ninyo, okay, pero wala kayong kwentang kaibigan. Alam nyo na palang ganun may sinabi na
Hindi man lang ninyo, ay, dapat bantayan ko na ito. Dapat ganito. Yun lang nga sa akin sa tingin ko. Okay? Hindi ko kayo itong mga nagsasalita na ito. Pwede na hindi naman talaga sila ang pumatay, hindi naman sila ang gumahasa kasi nga baking nga sila kahit nakikipaglaplapan. Pero the mere fact na kasama nyo yan, kaibigan nyo yan, close nyo yan, alam nyo ng lasing, alam nyo nang may sinabi sa inyong ganyan, pinayagan nyo pang magpabalik-balik dun sa kabilang kwarto. Sana kung... Ay nako, ewan, sa totoo lang nakakainis. Ha? Ayan sabi ni nagsabi na pala. Oo nga yun na nga Nagsabi na pala Hindi mo ba binantayan? Ay nako. Napakaano Ay. Kailangan daw nila ng Inspector Columbo to solve the case. Baka kailangan nila si Adrian Monk. Kilala niyo yan? Negligence on their part as friends. Oo, grabe. Hindi ko nga matuturing na kaibigan to Yan yung sinasabi kong kaibigan lang kasi maganda ka. Yun. Kaibigan lang kasi hindi pa may mga lapses Ito, kukwento ko lang naman yung mga lapses Hindi ko sinasabing ito yung totoo, ito yung aking opinion lamang. Ito'y kuro-kuro ko lamang. Kaya din sa tingin ko, matigas si Sinas na sinasabi niyang may naganap na panggagahasa. It's because meron siyang alam na hindi sinasabi nito, itong apat na ito sa publiko. Yun ang problema ko Halimbawa, yung 16, hindi nila sinasabi. May sinabi kasi yung abogado nung yung abogado nung pamilya ni Christine. Sinasabing 16. Itong apat din naman nila sinasabi kung ilan. Pangalawa, meron pa nga sinasabi doon na may basketball player pa nga daw. Hindi rin nila sinasabi ito. Ibig sabihin, itong apat na ito naguhugas kamay lang sa sarili nila. Which I understand. They cannot talk or they cannot defend others. They must defend themselves. That's the advice of the lawyer. Which is dapat naman talaga. Hindi ka naman dapat magsalita para sa iba. Sabihin mo lang kung ano yung nalalaman mo, personal knowledge mo. Basta kaming apat, nandito kami sa room, may pa daw silang ginagawa-gawa, nagigi-games, parlor games sila. Ewan ko, nagkukulutan yun. Joke lang. Basta nagpa-parlor games daw sila. So, ibig sabihin, now, they are telling these things not to clear the case. They're telling these things because they want to clear themselves doon sa sinasabing sila yung suspect. Okay? Yun yung maliwanag. Pero in terms sa ano talaga ang totoong nangyari, kung meron bang drugs, kung meron bang panggagahasa, it's too early to say na wala. It's too early to say na meron. Pero as of now, ang pulis ang may hawak ng ebidensya. Yung nangyari sa kabilang room, wala ni isa nagsasalita. Oo, kasi nga hindi pa nga sumusuko. O hindi pa nag-a-appear. Sabi nila willing daw sila magpa-drug test pero itatanong pa nila sa abogado nila. Sabi nila yan tingnan nyo. Sige, baka naman ito ang sinabi nila. Kasi tinanong sila ng reporter willing daw ba kayong magpa-drug test? Oo, basta pinayagan daw sila ng abogado nila. So sa daling salita, hindi pa rin. Para sa akin po, sarili ko opinion, wala po. Kasi wala akong nakita, wala akong kahit na nakita. Yung iba po? Wala. For me, wala. I believe walang party drugs. Kasi first of all, hindi naman ako nagaganon. And oo nga, ikaw! Paano yung mga ibang nasa kabilang kubol? Yeah, ang usapan, inuman lang kami doon. Like that. So, yeah. Dun sa kaninang nabanggit niyo yung attitude sa pag-inom, masabi ba natin na kayo sa inyong apat nasobrahan sa inom? Feeling ko, yes. Yes po. Na hindi niya nakaya. Yes po. Kasi when I arrived there, 10, nauna na sila umiinom na sila. Ako kumain pa ako. Kasi parang sabi, humabol ka. Sabi ko, wait lang, kakain muna ako. Wala naman yung tiyan ko. Pero siya may hawak na siyang wine glass. Tapos, ewan ko, yung iba parang medyo tipsy na. So sir, are all four of you
willing to undertake a drug test kung sakasakali pong hingin ito ng mga otoridad? Yes po. But of course, with the consent of our lawyer. Yes daw, pero with the consent of their lawyer. Tatanong nyo pa sa tingin mo yung lawyer magsasabi na, okay. Yes po. Anong mga klaseng alam po yung ininom? Iba-iba po eh. Merong tequila, merong vodka, merong whiskey, Jim Beam, Johnny Walker. Andali, naging haliparot na naman to si Ana Tot. Sabi niya, ang pupogi nila, sayang Becky. Ang landi mo! Yan, para sa'yo yan, ha? Walker, ano pa ba? Meron ng tequila, Pervo, walang beer eh. Puro hard? Oh, yes po. Then may halong soft drinks, ganun. Yun po. Yung bruises nito, Yes po. anong tingin nyo doon? Paano nyo nakuha? Ikaw ba also sabihin? For the bruises, ang feeling ko sa legs, kasi when we saw Tin na nasa bathtub, tas tumawag si Gigo and Ito. it's absurd. Kasi first of all, paano magiging rape with homicide? Itong incident na to, I know my family and relatives already have an idea that I'm a soft person. Pero due to this incident, sobrang napilitan ako na i-come out ko na yung sarili ko na bakla na talaga ako sa buong family ko. Kasi yun naman yung totoo eh. Wala na ako magagawa. Pinors nila. So, yeah, imposibleng may rape kasi unang-una sa lahat gay po kami. Then, wala po talagang straight na lalaki dun sa party na yun. Yes, and sabi po na ang lalaki daw, pag na-influensyahan ng alcohol, pag bakla na-influensyahan ng alcohol, magiging lalaki. Hindi po, ako po, pag una, lalaki po ako, yun nga po, kunwari, paminta-paminta. Pag nalasing na po ako, naging pasweet na, naging kimchu, mga ganyan na yung ko. Ba't pati si Kim Chiu also, nadamay? ko lang, sa nagsabi ng ang alcohol pag ininom ng bakla or na-influensyahan ng alcohol ang isang lalaki nagiging ang bakla na influensyahan ng alcohol naging lalaki. Kayo po, lasingin ko po kayo, tapos akitin ko kayo, papatol kayo sa akin. Ito logic niya, kayong sumagot. Ito, matinding tanong ngayong araw na ito. Sabi niya, kinokontra niya yung sinabi ng pulis. Na sinabi ng pulis pag ang bakla ay nalasing, pwedeng pumatol sa babae. Kaya kinokontra niya ngayon. Ang tanong niya, kung ikaw daw ba'y lalaki at nalasing ka, papatol ka ba sa bakla? Kayo sumagot. Yes or no? Basta ako hindi, okay? Pero sa tingin ko may mga lalaking ganyan. Papatol sa bakla. Wag tayo magmamaangan. Huwag tayo magmamaangan. Pag nalasing ka na, lalo na, pag although, hindi ko pa naman to natikman. Never ako nakatikim ng kahit na anong party pills, ha. Pero pagka nagkaroon ka kasi sinasabi nila ito, meron ako mga kakilalang ganyan. Na yung meron talaga silang pills na pag ininom mo, talagang grabe ang pagiging, I'm horny. May ganyan? Kahit daw ano pa yun, papatulan mo. Totoo! Ay, tanungin nyo sa mga, kasi kayo, kaya yung mga nagnono dyan, kasi hindi nyo pa nasubukan yung party drugs na ganon, o kaya yung ganyan. Pero yung mga kakilala ko, na nakainom na, kahit nasa daw sino, papatulan mo na. It's either, ito kasi, ito tayo, nagiging ano lang tayo nagiging open-minded. Okay? Hindi po, ibig sabihin na papatol, papatulan mo na yung naka behind, okay. Hindi ka papatol, pero pwedeng it's either o kaya paano. Alam niyo na ibig ko sabihin. Ibig sabihin nun, totoo yan.
Eh sabi ko sa inyo, marami akong, may mga kilala akong ganyan eh. Sabi ko kaya hindi ako makapagsalita kasi sabi ko nga may mga, alam nyo na yun sa mga dating mga, alam nyo naman, nasa mga club ako, may mga, sorry to say, minsan yung mga babae sa umise, yung mga jowa nila. Totoo ito ha. Huwag kayo magalit pero totoo ito. Yung mga jowa nila doon sa mga ilang naming pumapayag sa bading eh. Tapos ganun ko, paano nila natitiis yun? Sabi ko, paano nila natitiis yun? Magpapaano muna sila. It's either lasingin nila ng todo yung sarili nila para pwede na sila alam mo na yun, mag-chupapi manyano, ganun. Or, uminom ng party drugs. Yun totoo to ha. Yun ang sinasabi nila sa akin. Kaya natitiis nila na kahit lalaki sila, natitiis nilang magmanyano. Alam niyo yung manyano? Kasi nga dahil sa basta kumita sila, lalasingin na lang nila yung sarili nila o di kaya uiinom sila ng yung party pills na nakakael para matiis nila yung chupapi manyano. Totoo po yan. Kaya yung medyo sablay yung logic nito, yung sinabi ko, walang kumontra sa kanya siguro kasi wala naman nakatikim doon sa mga yun. Oh, di ba? Totoo naman eh. Munyano lang. Munyanyo. Ayun. Munyanyo. Ganon. No comment. Kaya mali yung logic niya. Pasensya na pero totoo. Mali ho yung logic niya. Hindi niya pwedeng gamitin yon. Kaya ho alam nyo ito eh. Sabi ko nga punot dulo nito. Mas madali sanang na-prove kung tama yung yung medico legal. Ang problema sumabla yung medico legal eh. Sumabla yung medico legal. Although isang part lang naman yon ng ng parte ng ebidensya. May ebidensya pang iba. Okay? Isa lang naman yon. Kaya lang, napakalakas na ebidensya nun pagka sana tama yung pagkagawa at sana kung may nakitang, di ba yung semen doon o may nakitang, sabi ko nga, paano may makikitang semen kung imbalsa mo muna? Alam mo yung lahat-lahat na ng buong party mo. Nakakainis. Kaya tama sabi ni Sir Randel, less talk, less mistake eh. Sa tingin ko, Boss Randel, ang ginawa lang nila, nililigtas lang nila yung sarili nila. Dinidepensahan lang nila yung sarili nila, which is sa tingin ko yun yung advice nung lawyer nila. In terms of defending themselves, medyo makakalusot yun kasi makikita sa camera yun eh, di ba? May CCTV ng oras na anong oras ba namatay, so anong oras huling nakita si Christine, sinong huling nandun sa room na lumabas na kasama nila, makikita yun doon. Pero ang point dito, hindi kumpleto yung kanilang kwento. Okay? That's the main point on this. Ito, nung pinanunod ko sila kanina na habang nagla-live sila, okay, yan yung kinikwento nyo para depensahan yung sarili nyo. Okay, pwede. Mukhang totoo. Sabi ko nga, mukhang totoo kasi nung magsasalita naman sila tuloy-tuloy. Pero ang problema, pag tinatanong sila ng reporter, alam nyo ba nangyari doon sa kabilang kwarto? Hindi. Kilala nyo ba kung sino nagsa sa kabilang kwarto? Hindi. Alam nyo ba mga Becky mga sa ibang kwarto? Hindi. Lahat hindi. So, hindi mo pwedeng sabihin na walang rape na naganap. Kasi hindi nyo nga alam yung nangyari sa kabilang kwarto eh. Yun yung point doon. Diba? Kaya ikaw, tumayos ka, huwag kang haliparot ha. Hindi mo. Huwag kang punta ng ibang kwarto ng iba. Tapos sasabihin mo, walang nangyari. Hindi kami maniniwala. Joke lang. So ito naman yung nanay. Pauwing lungsod ng General Santos ang huling flight ni Christine Dacera. Pero hindi bilang isang flight attendant. Tama, sabi nga nito yung umalik sa babae na bading, umiwas ba? Di naman You have a point. Yan nga yung sinasabi kong lalo siyang nadiin eh. Doon sa part na yon. Kasi sinasabi niya, di ba? Siya yung nagsabi na yung nagdadahilan na pagbading, ganito. Siya rin yun. Siya yun eh. Siya yung naglabas ng video eh. So, hindi ka umiwas doon. Anong ibig sabihin nun? So, mismong statement mo,
parang medyo nalalagyan tuloy ng doubt. Bakit? Hindi ka umiwas doon nung hinalikan ka eh. Di ba? Kundi bilang isang bangkay. Ang kanyang ina hindi raw titigil sa paghahanap ng katarungan hanggat hindi napaparusahan ng mga pumatay. Yung kwarto mo lang papasukin ko, sabi ni Ana, sarado to, double lock, 3 pa. Anya, joke lang. Sa kanyang anak. Yan ang tinutukan ni Mga Bermudez. Bumuhos ang emosyon ng mga kaanak at malalapit na kaibigan ng flight attendant na si Christine Dacera sa huling gabi ng kanyang lamay sa Pasay City. Pribado ang burol ni Christine sa hiling ng kanyang pamilya. Pero believe pala ako dun sa prosecutor, yung kanina nagsalita yung prosecutor. Kasi hindi niya basta inapruban. Hindi niya sinabing, okay, there's ipasa na natin kagad sa judge. Kasi kung inapruban niya yon at napunta doon sa judge, dismiss yun. Patay yun. Sunog kagad yun sa judge, hindi na mauulit yung kaso. Wala na. Sabog na. Buti, hindi niya pinasok agad. Ibig sabihin, nakikita niya na dapat hindi siya nagpa-pressure publicly. Kasi kung nagpa-pressure siya na public na, may rape. Rape is rape. Yung mga ganyan-ganyan ng mga siraulong mga artista. Kung nagpa-pressure siya doon, tapos pinasa sa judge, yari. Dismiss yung kaso sigurado. Buti, hindi siya nagpa-pressure. Magaling din yung prosecutor na yon. Respeto raw ng pamilya ang desisyon ng Makati City Fiscal's Office nang pakawala ng 3 respondent kagabi dahil kulang-kulang daw ang ebidensya ng Makati Police para makapaghain ng reklamong rape with homicide complaint. Hindi natin maiwasan. Wala naman kasi tayong pwedeng ituro sa kanila. Isa kasi ongoing the investigation. So sa ngayon, pinagdadasal na lang talaga namin na sana lalabas din talaga yung totoo. Pasado 3:00 ng umaga nang dumating sa Manila Cargo Terminal si Christine na nasa isang crate para sa kanyang last flight pauwi sa General Santos City. Ang nanay ni Christine gusto raw munang tumutok sa burol ng anak sa Gensan. Ayaw muna niyang sagutin ang tungkol sa desisyon ng piskalya. Babalik daw sila sa Maynila para personal na asikasuhin ang kaso. With that matter, pagbalik na lang namin. Sandali. Sabi nito, pakinggan natin to si Jake Abella. Banat, sorry, pero parang bias ka sa narrative ng PNP. We can't prove na may rape slay and we can't prove. Pero bakit binabanatan mo statement nung mga Becky? Hindi ho, ganito. Makinig ka na mabuti, Jake Abella, ha? Makinig ka na mabuti. Lend me your ears. Open your ears wide and wide. Ang sinasabi ko, may mga loophole doon sa sinasabi ng mga Becky. Ulitin ko. Ano yung loophole na yon? 1, hindi nila alam kung ano yung nangyayari doon sa kabilang kwarto. Okay? Second, hindi rin nila alam kung ano ang inuman at ano ang mga ginagamit sa kabilang kwarto. Third, ayaw nga nila, hindi nga din nila kilala lahat ng nasa kabilang kwarto. That is more than an evidence na hindi nila alam kung ano ang naganap doon sa kabilang kwarto. Gets? Gets mo? Naintindihan mo na? Okay. Ngayon, may sinasabi yung pulis na merong sisinas, may sinasabing may nangyaring panggagahasa. Ang tanong, nag-iimbento lang ba si Sinas at sa tingin ko may panggagahasang naganap dyan? Hindi ho. Meron nung kasi silang ibang hawak na ebidensya na paulit-ulit nilang sinasabi na sana'y napapanood mo din. Na meron silang hawak na ebidensya na hindi alam ng publiko. Ibig sabihin nun, hindi ko alam, hindi mo alam, hindi alam nito mga Becky na ito. So anong point doon? Kaya mas medyo may possibility yung issue noong panggagahasa at paggamit ng droga. May possibility. Pero hindi ibig sabihin yun ang judge. Yun ang aking sinasabing totoong nangyari. Gets mo? Hindi ko sinasabing totoo yun ang nangyari. Ang sinasabi ko may possibility lamang. Kasi paulit-ulit na idinidiin at pinaninindigan ng pulis na si Sinas na PNP chief at sinasabi niyang meron kaming ebidensya na hawak kaya may rape na naganap. Ang kinaiinisan ko, yung isang napakalupit na ebidensya dapat,
sablay. Kaya nga sabi ko dapat sisantihin. Kung pwede nga sana parusahan yung Major Sarmiento na yon dahil sumablay yung ginawa niya. Gets? Kung hindi gets, pwedeng pakiulit na lang po. At pa-rewind na lang ng video, ha? Ngayon muna kami. Pasado 10:00 ng umaga, dumating na si Christine sa kanyang hometown. Mahigpit ang nilatag na seguridad. Walang makalapit sa pamilya dahil sa ipinapatupad na health protocol. Sa St. Peter's Chapels, idiniretso si Christine. Patuloy lang yung laban, hindi ko titigilan habang hindi napaparusahan yung gumawa po sa anak ko. Tatay Digong! Sabi naman ni John Abrilla, baka ikaw yung may bias sa mga Becky kaya di mo gusto naririnig mo yung logical explanation ni Jake. Ulitin ko ha, hindi ko sinasabi yung mga Becky ang nanggahasa. Ang sinasabi ko, yung mga panahon na si Christine ay wala doon sa kwarto ng mga Becky, doon sa kabilang kwarto. Ba't hindi mo maintindihan? Bakit kailangan pa ulit-ulit? Wala. Ang sinasabi ko, sabi ko pa nga kanina, medyo naniniwala ako doon sa sinasabi ng mga Becky kasi dire-diretso yung kwento nila, pare-pareho, nagtutugma-tugma. Pero, lahat sila nagtutugma-tugma din dahil sa kabilang kwarto, hindi nila alam ang nagaganap. Gets mo? O hindi pa rin? Ha? O hindi pa rin? Kailangan ko po kayo sa laban na to, Tatay Digong. Tay, yan, sira na yung propaganda ngayon ng mga dilaw. Kaya binitawan na nila itong issue na ito. Bakit? Nanawagan na yung bati yung nanay kay Tatay Digong. At Tatay Digong ang tawag, hindi PRRD. So yung mga dilawan na mga oposisyon na gustong gamitin dito laban kay Pangulong Duterte, tablado na. I need more prayers, but yung kamay na bakal para sa mga taong gumawa ng ganitong karumal-dumal sa anak ko po. Tatay, parusahan nyo na po. Parusahan nyo na po. Nang hinga ng reaksyon ng nanay ni Christine sa sinasabing inosente raw ang mga pinakawalang personalidad na idinadawit sa kaso, ang sagot niya, Idi wow nga. Idi wow. Ganun na lang sabihin ko sa kanila. Sige lang, kabalo man ang Ginoo sang tuod. May Bermudez, nakatutok, 24 oras. Salamat po, Angel C. Palakpakan. Okay. So, yung mga nagsasabi naman, ano na nangyari dun sa issue ng mga anak na napatay doon sa Tarlac? Ganito po yan, ha? Hindi naman ho kinalimutan yan. Kaya lang ho, nasa husgado na ho yan, it will take time. Para alam lang ho natin ang proseso, wag ho kasi tayong medyo nagpapadala tayo doon sa mga, paano na? Ano na nangyari doon sa mga nasa Tarlac? Ganito. Remember, okay? Ang kaso, hihinga ng panig at bibigyan siya ng oras, panahon. You have 14 days to reply. You have 21, ganun na sinasabi. Hindi ko alam ang eksaktong days. Bibigyan ka ng pagkakataon. So that time, walang pwedeng ibalita kasi nag-aantay. Nag-aantay sa mga respondent ang tawag doon. Tingnan mo, tatahimik din to. Bakit? Once napasa na yun sa husgado, yung husgado hihingi ng side ng both sides. Bibigyan sila ng oras, time, mga days. Minsan months pa nga para to respond sa sagot. Sasagutin pa nito. Kaya it will, alam mo ito, it will take years bago may makonvict dyan. Sa tingin ko lang ganun no ang nangyayari. Kaya minsan feeling natin, ay wala na, pinabayaan na yun. Hindi naman ho sa ganon. Hindi ho sa ganon yun na pinabayaan na ho yung kaso na yun. Kaya lang, kasi meron akong kaibigan na nagsabi rin sa akin yan tingnan nyo na, bakit yung kinalimutan na yun nangyari doon sa pagpatay doon sa mag-ina, doon sa Tarlac, ganito. Sabi ko, hindi alam ang sistema. Ang sistema ho sa korte, it will take time. Pinresinta ng abogado, ng police sa prosecutor, pinasa ng prosecutor sa judge, yung judge naman sasabihin, ito yung ebidensya pinresinta, sagutin mo ngayon, bibigyan ka ng panahon para sagutin. Pag sagot niya, magsasagutan na naman, bibigay na naman. Tapos may mga hearing, paulit-ulit na hearing. It will take time. That's the process at that is the justice system na meron tayo. Hindi dahil pinabayaan ng pulis, hindi dahil pinabayaan ng media, kung hindi dahil ganyan ang justice system sa Pilipinas. Naintindihan? Kasi hindi ho bara-bara ang justice system. Sana ho, ito lang.
Kung nais nyo hong maging abogado sa pagkukomento, siguro kung ayaw natin nung mag-aral ng abogasya, magtanong mo tayo sa mga criminal lawyer. Okay? Hindi ko ganyan kadali eh. Kahit ako, bago ako nagla-live sa inyo, I'm asking a lot of lawyers. Sinisigurado ko na yung proseso. Tinatanong ko talaga yung mga criminal lawyers, prosecutor, ano ba ang proseso niya, bakit ganito, bakit ang tagal, bakit ganito. Ganyan talaga eh. Ano magagawa natin? Ganyan eh, proseso eh. Yan, sabi nga ni Clown Prince, kahit na cold-blooded murder, I will take time. Alam nyo, ito ha, sa pelikula lang, mabilis ang hustisya. Yung pagka kinumit mo na yung crime, tapos kinabukasan, nasa kulungan na, tapos forever na, tapos ending na, natural, hindi ka pag-aantayin ng mga 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Kasi pelikula yon. Naka-forward na. Ito matagal to. Okay? Kay TV kasi nagtatanong hindi lang sa lawyer. Ay! Ay, wag ganon. Sama ng ugali ninyo ha. Ano pa nga yan eh, isipin mo ha, isipin nyo to ha. Isipin nyo kung gaano kahirap yan. Ha? Hindi lang naman yan ang kaso. Sa tingin nyo yan lang ang kaso doon sa korte o doon sa ano, hindi lang, sabihin hindi to, ito kasi wala pa sa korte. Yung isa, hindi lang naman yun yung kaso. Marami pang naunang kaso na sinusolusyonan pa bago pa. Grabe ho. Grabe nakakaiyak ang justice system sa Pilipinas, whether you like it or not. Ay, nakakulong na nga yung baliw na pulis. Oo nga, ewan ko ba kung ano bang gusto pa nila mangyari. Gusto ata nila bitay kagad yung pulis eh. May sistema naman po. Wag gayon ha. Ayan o, yun niyang kaso nga mga ampatuan eh. Oo, tama o. Inabot ng dekada, correct. Yan ang halimbawa, obvious naman na yung mga patayan nangyari doon. Pero ba't inabot? Kasi hihingin mo yung panig ng isa't isa. Kaya nga ayoko mag-abogado eh. Kasi mahilig ako sa sa fast food. Mahilig ako sa mabilisan. Ayoko na mabagal. Sa lawyer, grabe ang tagal niyan. Alam nyo ba kaya nga ginagamit yan ng mga ibang tao para mamburaot lang? Hindi ho biro. Yung iba kaya nagsasampa ng mga libel, hindi naman nila gustong hindi nila gustong alam naman nila na matatalo sila. Nambuburaot lang sila ng kapwa nila. Kasi alam nila na pag napunta yan sa husgado at pag napunta yan ng hearing, it will take time. Pabalik-balik ka sa husgado. Libel lang yung case na yan ha. Pabalik-balik ka, buting ka ng taon. Paano pa? Sabi ko nga, lupit yan. Ay, ayoko mag-abogado. Rabbit ka pala. Correct. Tama ka dyan. Rabbit. Yan. Kaya sana yan ang sinasabi ko nga paulit-ulit sa inyo eh. Bago ho tayo humusga, tingnan ho natin at aralin natin. Bago ho tayo magsabi na ganito, bakit ganyan, bakit ganito, ganyan. Kasi nga minsan ginagawa tayong tanga ng mga propagandista, yung mga komunista na sinasabi, tingnan mo na, walang hustisya sa Pilipinas. Kasi nga, alam nila yung mga tao hindi sila well-learned pagdating sa batas. So, dadalihin nila yung sistema para mainit ang ulo ng tao. Tingnan mo na, pag mayayaman lang, may hustisya, pag ganito lang, kinakalimutan na. Yan yung nila propaganda nila eh. Feeling ko nga, propaganda nila yung papakalat nila. Tingnan mo na, walang nangyayari lang sa Tarlac. Inuna pa ito kasi mayayaman. Pag may hirap na hirap. Pag mayayaman, mabilis ang kaso. Mabilis ang kaso. Antayin mo, tingnan mo kung magkakaroon ng conviction yan. It will take years.